Kumusta mga kalakbay? May mga nakita ko sa comment section na mga nagtatanong tungkol about sa medical or related sa medical examination. So, bigyan ko kayo ng ilang information tungkol dito. So, una, required po ang medical examination regardless po kung saang bansa kayo pupunta. Kadalasan ay pare-pareho po ang mga medical examination test na kailangan ninyong gawin except for some other countries na meron po sila mga specific na mga special test na nire-require. Halimbawa po ang Japan ay nagre-require ng TB screening. So meron ng separate test ngayon ang Japan para sa mga gustong pumunta doon na magtrabaho para siguraduhin na hindi kayo carrier o hindi kayo currently infected ng TB. So, meron ding ibang mga bansa na nagre-require ng certain standard naman pagdating sa specific test. So, ano ibig kong sabihin dito? Halimbawa, lahat naman ng bansa nagre-require ng X-ray. Pero, ang mga Middle Eastern countries halimbawa, pag may nakita na scar doon sa x-ray mo, so sa kanila, hindi na acceptable yon. Pero sa ibang bansa, sa ibang country of destination, ay acceptable naman ito. So bottom line, required po ang medical examination. Kailan ito ginagawa? Kung confirm na po ang inyong hiring, kung kayo ay selected na ng employer, kayo po ay mag-undergo na agad, bibigyan kayo ng medical referral ng inyong agency para kumuha ng medical examination. So, kailangan po itong i-timing dahil ang inyong medical examination ay valid lamang for 3 months or 90 days. So, kung ito po ay ma-expire at hindi pa na ipa-file ang inyong visa, ay kailangan nyo po itong ulitin. So, tina-timing po ito ng agency, kaya ang agency po ang nagsasabi sa inyo kung kailan kayo dapat kumuha ng medical examination ninyo. So, mga common na question ang i-deal po natin. Pwede bang mamili ng clinic? Ang inyong agency, typically, ay meron pong mga nire-refer na clinic na kung saan ay doon kayo kukuha ng exam. Dalawa po ang consideration dito. Ang iba pong embassy, kagaya ng Saudi Embassy, kagaya ng Malaysian Embassy, ay meron po silang sariling accreditation. So, ganito po yon. Lahat ng clinic ay mayroong lisensya from the DOH or from the Department of Health. Pero hindi po lahat ng clinic ay lisensyado para mag-conduct ng medical examination para sa overseas worker. Okay? So, ang pwede lamang pong pagpilian ay yung mga clinic na mayroong lisensya na mag-conduct ng examination for overseas worker. Okay? Then, out of those clinic na mayroong lisensya from the DOH, ay ang bawat embassy or certain embassies, kagaya ng Saudi Embassy, kagaya ng New Zealand, kagaya ng Malaysia, may sarili din silang accreditation. So, kinikilala lang nila, ino-authorize lang nila ang certain clinic to conduct examination para sa mga nag-a-apply na maging worker sa kanilang bansa. So, pag ang agency po ay nag-refer sa inyo ng particular clinic, so, kasama po ito sa aming sinisigurado na ang clinic na ito ay talagang authorized for the particular country, for the particular embassy na inyong pupuntahan. However, may mga options naman at may mga choices. So, pwede din po naman kayo mag-request sa agency. Halimbawa, kadalasang issue, masyadong malayo yung clinic. So, may mga worker na nagtatanong, dito po ba sa area namin ay mayroon po bang accredited clinic na mas malapit? So, yan, pwede yan na maging consideration ng agency at bigyan kayo ng option kung saan kayo pupunta. So, isa pang consideration kasi din ng agency, yung mga clinic na kung saan ay nire-refer namin kayo, sinisigurado namin na mayroon kaming agreement sa kanila
na ang mga clinic na ito will be responsible sa kanilang examination result. Na kung halimbawa, nagkamali sila, na-declare kayo na unfit to work, pero yun pala, after ninyo magpa-examine sa DOH, fit to work pala kayo. Or dineclare nila kayo na wala kayong hepatitis, tapos pagdating doon sa inyong country of destination, may hepatitis pala kayo. At napauwi kayo dahil doon. So, dahil meron kaming agreement with that clinic, we can ask them to be responsible. We can ask them to be liable doon sa mga nagastos, i-reimburse, i-refund, whatever it may be na part of that total amount na nagastos hindi lamang ng agency, kundi ng pati ng worker mismo. Kaya, meron kaming mga certain clinics na nire-refer namin kayo kasi sigurado kami sa track record nila at mayroon kaming agreement na pinirmahan sa kanila at alam namin that they would be responsible kung sakali mang magka-problema doon sa inyong medical result. Okay?